What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, doon na tayo sa chapter 4 ng Higher Order DE. This time, magsosolve na tayo. So, bago ako magsimula, introduce ko muna itong dalawang rules. Rule number 1, kapag maraming terms yung function, pwede siyang paghiwalayin. Parang sa derivatives lang. Pangalawa, kung sakasakaling may constant, yes, pwede siyang i-factor out. Parang sa derivative lang din. At napakalaking tulong nito sa pag-solve. Paano ba yan? So, bago ko simulan yung steps, ipakita ko muna yung table. Kasi sa totoo lang, kung napanood niyo yung previous video, sobrang haba na pag-solve ng Laplace. Gumamit ako ng integral. So para mapaiksi yung video at para mapabilis na rin yung pag-solve, gumamit na ako ng table mula kay Sir Nagel et al. Mula sa Fundamentals of Differential Equations. Now, itong left side ng table ay yung functions na habulin natin. Yung nasa right side ay yung Laplace transform ng corresponding function. Paano ba siya gamitin? Ito na. Magsimula ako sa basic, gusto kong i-Laplace transform si 3. So, ang pinakaunang tanong dito, sa paggamit ng table, is ano yung function of t natin? Aha! It's 3. Simple lang. Pero kung titignan ko yung table, ito yung pinakamalapit, yung pinakaunang row. Unfortunately, dapat, base sa table, ang f of t should be equal to 1. Kaya binago ko equation. Pwede ko namang i-write na 3 times 1 yung aking given na problem. Equals to 3 pa rin naman yan eh. At dito na papasok yung rule number 2. Which is, ano uli yung rule number 2? Pwedeng ilabas yung constant. And this time, nalabas ko sa 3. At ang f of t natin ngayon, which is by the way, yung nasa loob ng bracket, ay naging 1 na. At kamukhang-kamukha ngayon na sa table. Saka ako magpo-proceed sa Laplace transform. May tanong sa tropa, kailangan ba talaga na pares na parehas? Actually, sa mga feature steps, lalo na sa kung gagamit ka ng table, usually mga prof nagpapa-table na eh. Kailangan talaga na masunod mo yung nandito sa left side ng function. Kasi, ulitin ko, yung nasa right side, yung Laplace transform, ay pwede lang kung yung nasa left side yung given. In this case, pwede lang yung 1 over s kapag yung given is 1. So, kailangan kong habulin yung problem. Pilitin kong maging 1 yung function of t natin. Back to topic. Since kamukha na, pwede ko yung Laplace transform. Isulat ko lang uli yung 3 kasi nilabas ko yung constant, kasama pa rin siya. Then yung Laplace transform ng 1, which is 1 over s. Tapos simplify. Yun yung sagot. Okay? Sundan? So ulitin ko, pag gagamit ka ng table, make sure na nahabol mo yung function of t, yung nandun sa right side, or rather sa left side. Sir, pwede bang yung mas kompletong table? Meron yan. O sa ngayon, at least sa case ko, itong galing na lang sa fundamental. Sa libro ko lang ginagamit. Isa pang sample. Kayo naman, tahimik lang ako. Pwedeng i-post ang video, pero go! Solve? Na-solve niyo ba? Okay. Tignan natin kung pares tayo ng ginawa. So, kunwari baguhan ako. So, I'll start with determining ano ba yung f of t natin. Ulitin ko, yung function of t o f of t ay yung nandun sa loob ng bracket. If nakikita yung cursor ko sa video, yun. So in this case, it's cosine of 2t. Saka ngayon ako titingin doon sa table para sa Laplace transforms. At nakita ko na itong part na to yung pinakamalapit. Cosine now. Now, para ma-solve ko yung problem, para maging kamukhang-kamukha, kailangan ma-establish ko si B, yung angle. Which is, ano nga uli yung angle? Yung 2. Yung kailangan ko lang yung constant eh.
Tapos, since nakita ko na magkamukha naman, wala na akong kailangang ibang gawin, pwede na ako mag-Laplace transform. Ganun kabilis. Now, ano susulat ko? Tama, it's s over s squared plus 2 squared. Or kapag simplify, 4. At yan na yung sagot. So, simple lang. Napaka-straightforward ng Laplace transform pag may table. O, isa pa. Okay, gamitin natin dito yung rule number 1. Actually, gusto ko kayo muna dahil tingin ko na gets mo naman na. Tahimik lang ako saglit. Paki-pause ang video. Na-solve na? Okay. So, nakita mo dito sa problem na yung nasa loob ng bracket, yung ating f of t ay dalawa ang terms. 4 siya kasi 3t squared. Ano ang sinabi ng rule number 1? Tama. Pwede silang paghiwalayin, so yun ang gagawin ko. Then I'll solve them separately. Ganun din ba yung ginawa mo? Good. Kung ganun na ginawa mo. So, magsimula ako kay 4. At ito, kamukha ng problem sa pinakasimula. Kamukha niya yung pinakaunang problem. Ilalabas ko yung, obviously 4 hindi pwede. Wala sa table yon. Kailangan kong habulin yung 1. Kailangan mapalabas ko yung 1 sa first row. So, anong gagawin? Tama. I-edit yung given. 4 times 1. Tapos, ilabas yung constant. Okay, bakit sir 4 times 1? Kasi, una, 1 yung nandito. So, kailangan mapalabas kasi 1. And 4 times 1 is equal to 4 din naman eh. Diba? Now, back to topic. Ang f of t ko becomes 1 na. Saka ko isa-solve? Or 4 over s. Ganun lang. Next, yung pangalawang term, 3t squared. Ano yung f of t natin? 3t squared, nilabas ko uli yung constant. Rule number 2. May kamukha na ba yung t squared? Meron. This time, if ang f of t natin is t squared, pwede natin gamitin itong nasa third row. Kailangan ko lang malaman kung ano yung exponent. Ano yung exponent? Nilabas ko agad. Obvious naman eh. Then, since magkamukha yung nasa given, yung f of t at yung nasa table, pwede ko nang kunin ang Laplace transform niya. O, tatahimik muna ako saglit para makita niyo mga given. Okay na? Kita niyo kung ano yung mga sinubstitute ko? Okay, good? At para mas maayos, i-simplify ko. 2 factorial is equal to 2 lang din. 2 plus 1 dun sa denominator sa exponent is equal to 3. And that's it. Hindi ko muna pagsasamahin si Tricia kasi 2 para makita ng mga nahihirapan na nilabas ko yung constant. And that's it. May dalawa akong terms. I solve them separately. At para matapos, pinagsama ko ulit. And that's the answer. Ganyan lang kabilis mag-Laplace. At least kapag may table. Okay? Okay. So, kung nahirapan kayo rewind ang video, kung nasusundan naman at confident na, doon tayo sa next step. Which is, yung inverse. Paano kapag may Laplace transform ako, tapos, ibabalik ko siya sa kanyang original form. Yan yung masayang part at importante ito, lalo na sa pag-solve ng higher order DE na makikita nyo sa later part ng video. Okay, so inverse Laplace naman. This time, yung solve natin is naka-Laplace na, tapos ibabalik natin sa original na form. Bago ako magsimula, ipakita ko lang muna itong variable na to. This variable implies na ang pinapakuha is yung Laplace transformation niya. If ito yung nakita nyo, ibig sabihin, inverse Laplace ang hinahanap. So medyo yung iba kasi nalilito, at least may idea na kayo. Usually ito naman yung ginagamit sa klase. Regarding naman sa rules, kung makikita nyo, parehas dun sa direct Laplace. Pwede mong isolve separately yung mga terms pagdating sa inverse, at pwede mo ring ilabas yung constant. So, paano ba gawin yung inverse Laplace? I'll start with this problem. Ito yung sagot dun sa
initial problem kanina. Ibabaliktad lang naman natin. Or rather, kukunin yung inverse Laplace. Labas ko yung table. At supposedly, titingin ako this time sa kanan. At kailangan magkamukha uli sila. Establish ko muna yung f of s, which is, tama, 3 over s. 3 over s. Which is, ilabas ko na lang yung constant. Since walang 3 over s dito, nung nilabas ko yung 3, lumabas si 1 over s. Which is ito yun. At yun yung sagot. Since 1 over s, ang ating Laplace, ang inverse niya is 1. So yung sagot is 3 times 1. Nilabas ko kasi yung 3. Tapos yung inverse ng 1 over s is 1. Or simply 3 na lang. So yun yung inverse nga. Yan yung pinakasagot. F of t. Okay? Medyo tricky lang yung inverse kasi supposedly dapat sanay ka na mag-Laplace transform at babalik ta rin yung natutunan mo. Wala talagang specific na solution, it's more on gut instinct. Tulad itong pangalawang sample. Ito, 2 over s cubed. Obviously, yung f of s sana ipapaturo ko pero nung ginagawa ko tong video, mas nakita kong mas nakakalito pa siya. So let's ignore that. Recto na lang tayong tumingin sa table. Pasok ko sa'yo. Saan dyan yung pinakamalapit dun sa given? Obviously, walang kamuka. Pero saan yung pwede kong habulin? Pinakamadaling habulin. Tama. Ito. T raised to n. Nakasunod naman dito is n factorial all over s raised to n plus 1. So, okay na sa akin t raised to n basta yung n is magkakasundo. Check natin. Obviously, ang numerator natin yung n, which is 2. N factorial, ano? Tama, 2 times 1 equals to 2 pa rin. So, check. Yung denominator na n plus 1 is 3. So, pwede ko sabihin na yung inverse niya is si t squared. At yun yung sagot. Nag-gets mo yung process? More on talagang tingin lang o gut instinct, so to speak. Now, isa pa. Speaking of gut instinct, dinalian ko, ikaw muna mag-solve, tahimik muna ako. Ano ang inverse ng given? Nakuha mo? Mabilis lang, no? So, saan dyan, tingin kayo sa table, saan sa kaliwa, or rather sa kanan, yung pinakamalapit dun sa given? Tama, si sine. 3 squared na lang para makita ulit. And that's the answer. Sine 3t. Simple lang inverse Laplace. Or rather, mabilis mag-solve, pero wala talagang specific na solution. Tingin-tingin lang. Okay? Okay. So, bakit sir kailangan ko matutunan yung inverse Laplace? Kasi, yan yung gagamitin natin sa pag-solve ng second order DE. Inverse Laplace talaga. Ready na? Okay, let's proceed. Okay, so let's solve second order gamit yung Laplace sa wakas. So, anong connection ng inverse Laplace at ng second order? Para mas magets, ipakita ko po na tong dati natin problem. Maalala nyo, if napanood nyo mga previous videos, we solved this second order homogeneous linear DE gamit yung idea ng factoring. Na-solve naman natin at nakita nyo na medyo mahaba yung solution at kailangan ng derivatives. Pero paano naman yung Laplace at actually bakit inverse Laplace ang gagamitin? So bago ako magsimula, magpapakita uli ako ng table. Yes, marami pang property ng Laplace transforms yung topic na to. Although, sa case ng second order DE, or higher order DE for that matter, dito lang ako sa tatlong to magpo-focus. Basically, yung mga naka-highlight na yan ay Laplace ng mga derivatives. Magagamit natin yan mamaya. In our case, sa video na to, since second order pa lang tayo, dito muna sa dalawa magpo-focus. Ipaliwanag ko muna to. Sa mga nalilito sa pagbasa, yung first line ay Laplace ng y derivative o y prime. First derivative. So, sy minus y of 0. Yung capital letter na y emphasizes na yan yung Laplace
nung dependent variable, si small letter y. Hindi natin alam yung ibang forms ng y, or rather since dependent variable siya, at transform ko, basically, yun pa rin naman siya, at hindi siya yung focus ng Laplace transform. Naka-focus tayo sa independent variable, or dun sa t. Kaya, capital letter y na lang, to emphasize na Laplace transform yung dependent. Nasunod ba? Basta, small letter y, Laplace transform, capital letter y. Yun na lang. Same logic sa second derivative. S squared, Laplace ng y, kaya naging capital Y, minus sy of 0 minus y prime of 0. Okay? So, ulitin ko lang as nalito. Small letter y, pag na-Laplace transform, becomes capital letter y. Kailangan nyo kasi yan sa inverse eh. Now, paano siya gamitin? Balikan natin yung problem kanina. Obviously, igagamitin ko yung Laplace transform dito sa problem na to, at ita-transform ko yung buong given, if nakikita yung cursor, si y double prime plus 5y prime plus 6y equal to 0 sa kanyang Laplace transform. So magsimula kay y double prime. At ito yun. Ito yung gagamitin natin equation, si s squared minus sy minus y prime. Direct sub lang. Plus, ito namang si 5y prime. 5 times y prime or 5 times Laplace ng y prime. Ang nag-a-apply pa rin dito yung rules kanina. So, isusulat ko yung nasa taas. Laplace ng y prime is sy minus y of 0. May 5 sa labas since nilabas ko yung constant. Tapos doon naman kay 6. 6y rather. Ano ang Laplace transform ng 6y? Kung nakikinig kayo kanina, ano isusulat ko? Tama. 6 capital Y lang. 6, nilabas ko yung constant. Tapos, Laplace transform ng small letter y is capital letter Y o big letter Y. Obviously, ang 0, 0 pa rin yan kahit Laplace. At tapos na yung differential equations. Yung mga susunod na step is derivative. Rather, algebra. Hindi derivative, algebra lang. Pero bago ako magsimula, kailangan ko matanggal muna yung mga y of zeros natin. Y prime of 0, tsaka y of 0. Para matanggal yan, babalik ako dun sa initial values na given. Sinabi dito na yung y of 0 is equal to 0. At ang y prime of 0 is equal to negative 1. So, isa-substitute natin yun. Nakita? Di yan basta magic, may pinagkugutan yung mga values. Then we simplify. Distribute ko muna tong 5. Medyo habaan ko lang yung algebra part para sa nahihirapan. Pwede may fast forward ang video kung alam mo na to. Tapos tanggalin ko yung 0 para malinis. Okay? Nag-algebra lang talaga. Baka may malito pa dito sa negative 1 minus negative 1, so gawin natin positive. At ito yung masayang part. Once na simplify na natin, nalinis na, ang next goal is i-isolate yung y. Technically, parang nagsasolve kayo na sa parabolic equations. Yan. In-isolate ko yung y, lilipat ko yung constant na 1 sa kabilang side. Then, since para maging totally isolated yung y, divide both sides. Bakit ko ginawa yan? You may be asking. Kasi nalalang yung unang video, yung puzzle na kinonvert ko muna sa ibang colors, tapos binalik ko sa original form. Ganito yan. Basically, yung initial problem ko, ni-Laplace transform ko, at ito na yung Laplace transform, yung simplified version. Na-isolate ko na yung mga variables, or rather na-separate ko na yung mga variables. Ang next step is ibabalik ko siya sa original form. Yeah. Ibig sabihin, i-inverse ko yung nagawa ko. Para maibalik ko siya sa original form, kailangan ko siyang i-inverse. Kaya dito pumasok yung inverse Laplace. Okay, gets? Okay. Obviously, kung titignan ko yung table, mag-focus kayo dito sa hina-highlight of cursor ko, kaya negative 1 all over s squared plus 5s plus 6. Wala. Kailangan magkapares, diba? So, ano gagawin ko? Paano ko siya mapipilit? Dito na papasok, at ito yung medyo, ewan ko kung nakakalungkot o nakakatawa sa inyo.
Pero dito na papasok yung masayang mundo ng partial fractions. Naalala niyo yung partial fractions? Kung tama ako, o rather pasa ko sa inyo, saan yung unang narinig yan? Tama. Yung iba siguro narinig yan sa integral calculus. Sa rational functions, yung nag-integrate kayo nun, babalikan nyo rin yun sa DE. And I have a video for that sa integral calculus. Kung gusto nyo lang naman. If naalala nyo yung partial fractions, let's proceed. Hindi kasi masasolve tong nasa right side right side pala. So, kailangan ko siyang convert sa kanyang or rather, kailangan ko i-expand yung fraction gamit ang partial fractions. Ito yung ibig sabihin. Convert ko yung negative 1 all over s squared plus 5s plus 6 sa kanyang expanded form. Kailangan ko lang malaman yung a at b. Saan nakalimot na, yung isang step sa partial fraction is i-factor out ko yung denominator. Yung factor niyan, yung magiging denominators ng extended form. Yan. At ang masayang part is aalamin ko yung A and B. Now, medyo mahaba yung part na to. At tingin ko, hindi worth it ilagay sa video na to since may separate video naman sa partial fractions. At more on algebra na yun Gusto ko mag-focus lang ako sa DE. So, review na lang. Ipapakita ko na lang yung sagot. Once na nagawa mo yung partial fractions, you'll end up with this value. So, A is equal to 1 and B is equal to negative 1. Paano ko nakuha yun? Sir, post the video, balikan niyo yung integral calculus o reviewin niyo yung lessons nyo sa integral calculus. I-solve niyo yung value na A at B. Pero dapat, A is equal to 1, B is equal to negative 1 kung sinusundan niyo yung solution ko. Kung okay ka na, babalik ako sa DE. Ito. Isa-substitute natin dito sa inverse. So, mula negative 1 all over s squared plus 5s plus 6, yung equation, magiging ganito na. Dalawang terms, pero mas simple naman yung fraction. Na kung titignan ko sa table, may kamukha na. Wala pa rin ba? Hindi nyo pa rin nakikita? Palitan natin. Bago ko palitan, ito muna highlight ko, si Laplace ng y. Yung inverse ng capital letter y, kung nakikinig kayo anong inverse niyan. Tama. Small letter y lang. Kasi nga, sinabi ko na, ayoko na ulitin. Dito tayo sa mahaba. May kamukha ba? Meron, halos. Pero sabi ko nga, kailangan sakto. So, may kailangan gawin. Paano magiging minus to? Tama. I-negative ko lang. And that's the answer. Basically, e raised to negative 3t and e raised to negative 2t. Yung mga inverse Laplace niya. At once na inverse ko na ng tama lahat ng given, yan yung sagot. Kitams? So, obviously, ito rin yung nakuha natin sa unang video. At, bilis lang, no? So, ito yung pinakamalaking tulong para sa akin ng pagla-Laplace transform. Inawala na yung derivative part. More on algebra na. Once na Laplace transform ko yung mga given, i-separate ko lang yung mga variables, then yung inverse. Okay ba? Malamang nagreklamo kayo kasi may partial fractions. O nga naman, nagets ko yan. Kasi yung una, dire-diretso lang Tapos, pabalikan ko na naman yung partial fractions. Ang hirap-hirap nun. O nga naman. Pero, what if, ganito ang problem? Balik ako dito, pero, imbes na 0, equal na siya sa 1. Now, ang liit ng pinalit ko, pero, hindi na pwede yung factoring method. Yung tinuro ko nun sa earlier videos. Kasi hindi na homogeneous linear equation to. You have to do another set of solutions. Tinatawag na particular siya complete solution if hindi nyo gagamitin yung Laplace. Haba nun actually. At wala pa akong video. Hintayin nyo lang. Pero, kung ayaw mong gawin yon, gusto mo ng purong algebra lang, dito na papasok yung kinaganda ng Laplace transform. Actually, gusto ko solve nyo muna first half. Kahit lang dun sa paki-Laplace transform lang yung given. Sabay-sabay nating i-inverse mamaya. Yun lang muna. Tatahimik ako. Ulitin ko. I-Laplace transform mo muna itong given. Post mo yung video. Tapos, let's compare our answers. Tahimik muna ako saglit.
Nakuha mo na Laplace transform mo ba yung given? Tignan natin kung pares tayo ha. Una kong gagawin, ilabas ko yung kodigo ko. I-Laplace transform ko yung given. Ano ang Laplace transform ng y double prime? Oh, literal na copyhin ko lang. Tapos yung kay 5y prime. Tama. Sy minus y of 0. Kay 6y, ito yung kanina. Cover 6 and y. Paano naman yung kay 1? Ito, kung nakikita yung cursor. Paano ang Laplace transform ng 1? Ginawa na natin ito na ilang beses. Tama. It's 1 over s. Kanina, isingit ko lang, ang Laplace transform ng 0 ay 0 kaya hindi ko na hin-highlight. Pero since hindi na siya 0, 1 na siya, o ibang kahit anumang values kailangan mo nang gamitin yung Laplace transformation table kung kailangan. Ito kasi ilang beses natin sinolve eh. Ayan. Next step. Tanggalin ko yung y of 0 and y prime of 0. Given naman na, ulitin ko, hindi yan magic na pinapalitan, binibigay talaga yan. And then we simplify. Simplify, tanggalin ng zeros. Next, anong sunod kong gagawin? Natanggal ko na yung 0, simplify ko na. Next. Tama. Bago mag-inverse Laplace, i-isolate ko muna yung mga variables or rather, separate yung mga variables. Isang side yung s, sa isang side yung y. Dito na babalik yung algebra skills nyo. Okay? Itong 1 minus s all over s ay basically nag-cross multiply lang ako. S times negative 1 is s all over s. Multiply denominator and then cross multiply if you remember. Ginawa ko, kailangan nyo talaga simplify yung denominator eh. So basically, you'll end up with this. Pwedeng i-rewind ng video para makita ang steps. Pero inaasam ko na basic na sa yung algebra so hindi ko na gaano ipapaliwanag. I-rewind yun na lang. Pero ito na. Sa mga nakakasunod na, if nakasundan mo na, ano yung next step? Tama. Technically, inverse Laplace na. Kaso, walang ganito sa table. Anong gagawin ko para maging mapilit kong kamukha niya sa table? Tama. Partial fractions. This time, it's linear pa rin siya actually. And you'll have 3 fractions. Hindi ko na ulit papaliwanag kung paano ang partial fractions. You may pause the video, reviewin nyo yun. Pero wala kang choice. Pero promise madali lang siya once na nagets nga na. Mahaba lang. Back to topic. Nakuha ko na yung partial fractions. Mag-focus na ako ngayon sa inverse niya. Isa-isa natin ilabas ko yung table. Ano ang Laplace ng... Ito na. Itong dalawa lang naman ang gagamitin natin. Ano yung inverse ng y? Small letter y. Small letter yan actually. Hindi ko na na-edit. Hayaan mo na. Ito naman Laplace ng 1 over 6. 1 over s is... Tama. 1 over 6 times 1. Ilang beses natin ginawa. Minus, ano inverse Laplace nito? Tama. Negative 3 over 2 e raised to negative 2t. If hindi nyo sa ulado, pwedeng i-rewind yung video, picturean nyo yung table, or i-download yung libro para may reference kayo. Tapos, balik ako dito, inverse Laplace, e raised to negative 3t naman. And that's the answer. So, in general, algebra lang talaga yung kailangan mapagdating sa Laplace. Simple lang. So, summarize ko lang nangyari dito Para ma-solve ko yung second order DE gamit ang Laplace, ita-transform ko yung given sa kanyang appropriate Laplace transform. Gamit ang algebra, isa-separate ko yung y, siya yung s, tapos kukunin ko yung inverse. 3 steps lang. Although, 3 steps lang, alam ko na yung process medyo mahaba. Lalo na kapag kailangan mo partial fractions. Pero bukod doon, basic na. Okay? If may katanungan, comment down below. Comment kayo kung gusto niyo pa na more samples kasi hindi ko alam, rather hindi to sikat na topic sa DE. Okay? At tapusin ko na yung video. See you
on the next one. Bye!